ah, na napunta naman ako sa 64 IB. Then, nag-meet kami ni Brigade Commander Gislani, Colonel Gislani. So, sabi niya, Bird, sama ka sa operasyon. Sabi ko, sir, wala naman akong armas. Tawagan yung batalyon commander, binigyan ako ng armas, M14. Hawak ko M14 with scope. Nabadi ko yung PFC na Ranger din. Hindi ko kalain na yung 64 IB mayroon mo na integrate. So, napapasok kami doon sa Sarip Agwak, doon sa area na inkwentruhan doon sa yung narecoveran yung mechanized doon. Na wipe out, nakuha yung mga armas sa kalaban. So, nagkaroon ng major operation para sa pasok doon sa area. At saka yung info, nandun daw si Marwan, Commander Marwan. Yung napasok na namin yung area, nagkaroon ng inkwentro, at saka yung diaryo, under ng 6ID, naka-engage din sila. Bawat tropa may engagement. So ako, nabilong ako dun sa Alpha Company, under ni ang company commander si First Lieutenant Rieg. Si Rieg ngayon Kumusta din, sir? Kung saan ka ngayon? Ngayon, nagkaroon ng putukan, yung cameraman ko, hindi na makita yung posisyon ng kalaban. Puro damo na. So ako nasa nyug ako nakatayo. So nung nagkuman ako na maneuver, tinititigan lang ko sa tropa. Parang nakakita ng silida ng siniba. Titig ng titig. Siguro hindi ako naintindihan kay Tausog man. Sabi ko maneuver. Hindi nag-maneuver. Yung sumigaw ako na parang nakpamura ako. Paglingon ko ngayon, nakita ko yung kalaban, yung nag-cross ba. So, tinira ko. Ngayon, nalukit yung position ko, na-counter ako. Hindi ako kalain, tumama sa akin dito yung bala ng PAL. Pero, yung lead ng PAL, bumaluktot. Hindi ako nagsabi na may tama ako. Pero dumugo. Walang dugo. Walang dugo na lumabas. Kaya yung Amerikano, Sige. Pero dumugo, sir. ha? Dumugo. Hindi dumugo. Dumikit lang. Yung lead ng bala, bumaluktot. Parang dumikit lang dito. Dito, ang tawag nito. Basta dito ng area. Pulso ba? Likod ng pulso. Yung sa may pulso, likod ng pulso. Dito, dumikit. Andiyan yung bala. Kaya dinala ko yun sa Malacanang. Kay Irap pa, yung bala, pinakita ko. Si Irap pa yun time. Pinakita ko yan. Kasi yung pangyayari, hindi ko akalain na may tama na pala ako. Tapos marami nang wounded ng 64 IB. Siya lang platoon sergeant niya, wala nang command decision. Tama naman. Si Rieg, Lieutenant Rieg, First Lieutenant Rieg, siyang company colonel, ikot-ikot siya nag-request ng airstrike support. Bombing na doon. Tsaka yung batalyon, nag-maneuver na rin. Hanggang alas 10 ng gabi, naka-withdraw kami patras para i-withdraw yung mga wounded. Kasama na yung isang opisyal na special forces. Na-withdraw. Di, sumama na rin ako sa pag-withdraw. Dahil nagmanid na yung kamay ko. Pagdating doon sa kampo ng batalyon ng 64 IB, nandun yung mga Amerikano na mga sundalo na may doktor na parang sabi niya, hindi makapaniniwala kasi pinakita ko yung lead. Dumikit Parang dumikit lang sa balat ko. Pero lang dugo. Kaya namanid lang. Siguro sa impact ba? Nang manid. Na-counter ako. Mula noon, napunta ako doon sa ospital sa 6ID.
Dinatransfer sana ako doon sa i-transfer ako sa gusto ni i-transfer ko sa doon sa Cotabato. Hindi ako nagpa-transfer. Kasi baka dukutin ako doon. Kasi special mission 'yun eh. Confidential ba ang mission? Ang information doon sa ISAP na nakuha na yung 3 commander. May ulo yung patong sa ulo. So, yun, ang kwento lang sa akin, mayroong darating, wala mang dumating hanggang ngayon. Ibig sabihin, yung panghayang moral ba? May value target. May value target man. Na, kuha na. Yun siguro, yung malruan na yung napatay, ipiki pa lang siguro malruan na yun. Di wala na. Exit na ako doon sa 64IB. Yung bali, 1 day lang ako nagpa-hospital, pa-condition. Pagka 2 days, puntahan ko yung division commander. Kilala, hindi ko lang i-mention kasi kabrad ko rin yun sa Inganyo. Bidlo ko, nagbiyak Davao ko. From Cotabato, Davao. Ikot, papunta dito sa Iligan. Para hindi ako man-identify. Pero, nung time master na natamaan ka, sinong kabady mo noon? Na sniper? Sino yung taga? Yung taga 164IB, yung PFC. Ano yung bitbit mo noon? M14. Yung sa body ko, M16. Yung bigtama ko, nagpalitan kami ng baril. Kasi mabigat na, hindi na kaya sa kan ko pag handon, ganyan. M16, makaya ko pa kahit namang ganhan. Sinabi mo sa kanya na Support ka lang sa akin, wag mo kong iwan. parang palit tayo. Nagpalit kami ng baril. Yung M14 ko, siya na humawak. Yung M16 niya, ako na naghawak. Kasi yung dala ko lang magasin nung sa M14, 3 lang eh. Siya may bandoler. Yung 3 magasin na M14 ko, tsaka 45, yung long 3 magasin din. Pang last defense ba? Kasi may nagtiwala ako, maraming tropa eh. Pero marami din talaga kalaban. Daming kalaban. Nagputukan alas 9 ata, kumain kami ng umaga, alas 10. Pag alas 11, pagpukan hanggang gabi. Alas 10 nga kami naka-exit. Hindi makapasok-pasok yung armor. Baka ma-RPG. Pag gabi na, nakapasok sa area. Tsaka na-withdraw na yung mga wounded. So, ano yung tama na yun sa'yo? Ano yung sabi mo noon na kung hindi ka nag-retire? Kung hindi ako yung sa Bisaya pa malikas, nagmura sa Tagalog. Kung hindi ako nagmura, hindi ako matamaan. Napamura ako din sa tao na sabi ko magmaneuver. Tinititigan lang ako para nagtimingin ng shooting ba. Yung nagmura ako, putang ina, dong ka. Pag ganyan ko, na-counter ako. Pero yung bira sa akin, natimaan ko na. Tinamaan ko rin kasi dito mamsik eh. Hindi ako akala, video nagmanhid. So, yung sinasabi mo na kuwan, yung may gwardiya ka, ano yung kuwan mo doon? Yan nga ang tanong, bakit ako tinamaan? Bakit ka tinamaan? Bakit ako tinamaan? Siyempre, narealize ko agad. Sabi, natapos na yung mission mo eh. Pumasok ka pa. Parang ganun ba? Nabigay na lahat. Pumasok ka pa. Ibig sabihin, warning. Warning. Kasi pinapahinga ka na eh. Siyempre sa akin, para nga sa bayan. Yan, natunog yun. Parang natago na yun. Kasi meaningful yun. Bakit ako tinamaan? Ibig sabihin, tapos na yung mission, bakit pumasok pa ako? Ibang mission na naman ito ngayon. Pagdating ng sitwasyon nito, iba namang hihilingin natin yan. Nabibigyan tayo ng magandang depensa. Siya lang ang nakakaalam eh. Siya may hawak sa buhay ko eh. Kahit sino sa atin, mayroon tayong guardia de angel. Kailangan kilalanin niyo kung sino siya. Pag hindi mo kilala, iwanan ka ng guardia mo, 6 feet below the ground ka dyan. Kaya ang lakas ng tiwala, dasal. Kasi walang iniwan. Magdasal, manalangin, na mayroong Diyos. Kaya pag lumating sa panahon, sa punto na ikaw papasok sa area, sa kalaban, i-declare mo sa panalangin mo, lahat ng naging kalaban ko na masamang elemento, i-rehis, declare mo. Lahat ng mga i-rehis, hindi i-rehis.
irihis. Spanish word yan, irihis. Ibig sabihin, yung hindi naniniwala sa Diyos. Ganyan yan. Sa port company, maraming mga, may ituman, mayroong pulahan. Ano yung pulahan? Sagrado de Corazon. May itim. Ano pa yan? Mayroong mga iba-iba. Yung sinasabi nila mga agimat-agimat. Marami yan sa port company. Kaya sabi ko, lahat ng mayroon, kayo ang frontline. Wala, ang maging mensahe ko lang, yung gustong pumasok sa bilang isang kawan, maging sumunod sa aking dasalang, magtiwala sa sarili, at saka kung pakinggan yung nakakataas sa inyo. Kung sino yung kung nasa baba ka pa, kailangan hindi ka magiging yung suwail, kung sabaga arrogant. Kailangan makinig ka sa senior mo. Hindi yung ikaw ang masunod. Kasi mayroong truth channeling yung mag-ambisyon na pumasok. Yung hindi pa makapasok, gusto mag-apply, mag-aral ng mabuti na makapasok ka. Mag-aral, ambisyon mo eh. Kailangan maging yung mga pangarap mo, para maging masunod yung pangarap nyo, makatapos kayo kasi ngayon, pahirapan ang pagpasok. Kasi kung madali ang pagpasok, madali rin yung paglabas mo. Dahil ang kalokohan, lumabas din. Kaya kami nung araw, higpit. Survive lang ako. Nung panahon, siguro sa ngayon, maraming gustong pumasok ng military. Bakit? Dahil sa sahod. Dati, kami, 1970s, ang sahod namin, 250, 1 to 15. 16 to katapusan, 250, 500 1 month. 10 pesos ang laundry, ang SA, 3 pesos. 2 pesos ang kinain mo to good for 3 meals, 1 pesos ang saving. Ngayon, malaki ang SA. Malaki ang sahod. Times 2 na, panahon ni Duterte ngayon. So, panahon ni Marcos ako na nakapasok ng sundalo. Hiting hirap. Walang increase. Hanggang nawala sa serbisyo, walang increase na receive namin. Alam niya yung mga nakapasok ng military ng mga 1970s. Ang hirap noon. Nag-survive lang kami. Kasi kung sa isip ko, nakapasok ako ditong bilang isang sundalo, parang kung sabaga lumubog ka sa putik, maghugas ka, maging malinis ka, ipatuloy mo na. Hindi yung atras abante. Kaya survive kung lahat ng mga situation, kasi iba-ibang maging leader natin sa Pilipinas. Iba-ibang ang pamaraan. Kailangan sumabay ka na lang sa anod ng hangin, anod ng dagat. Sabay ka lang. Pakiramdaman mo yung sarili mo. Tibayan mo yung sarili mo. Kung mag-ambisyon ka, magiging matiwasay yung pangarap mo. Pag nakasulod ka na bilang isang sundalo para sa bayan, magserbisyo. Ako, nagsakripisyo ko. Pag nandun ka na sa area, huwag mo nang isipin yung pamilya. Isipin mo yung kinabukasan mo para sa pamilya mo. Kasamahan mo, malagay dun sa tama nga daan, tama nga decision making. Ako, hindi pa ako naging team leader. Nagsuggest ako sa team leader. Sergeant, dito tayo. Ngayon, yung isang sarhento, isang team leader, na siyang decision making eh. Kahit na corporal, ako, private ako noon. Sabi ko, Sergeant, siyempre, address Sergeant yan eh. Kasi junior ka, small mammal ka, private. Mag-suggest ako, Sergeant, dito mas maganda dito. Kung hindi pakinggan, sunod ka niya. Dahil yung decision niya. Kung may mangyari, at least, may preparation ka na. Kasi mayroon ka ng idea na delikado yung dadanan. Dito tayo, pero hindi sumunod. Gusto niya, doon sa kagustuhan niya. Pag sumunod, pag nagkaroon ng engagement, alam mo na ang gagawin mo. Take over ka. Ikaw nang maglaro. Kung kaya mo maglaro. Pero tiwala ka sa Diyos. Pag mayroong Diyos, mataas yung serbisyo mo.
Pero kung di ka tumawag, kung kilalanin mo, maraming tumawag, Diyos ko, tulungan mo ako. Sinong Diyos mo? Maraming tumatawag, Panginoon ko, tulungan mo ako. Sinong Panginoon mo? Kilalanin mo. Una, kilalanin mo yung sarili mo. Pangalawa, yung gabay mo. Pag nagkilala mo yung gabay mo, lalahotay ka niyan. Hanggang ma-meet mo yung sinong Diyos mo. Hindi yung maraming Diyos-Diyusan. Iba-iba tayong paniniwala. Ako, isang Katoliko. Naniniwala ako. Pumasok ko ng simbahan. Pero nung mayroon ng kaparian na bumaliktad yung isip, naging kalaban sa gobyerno, mas mabuti pa magdasal ka sa sarili mo, sa bahay mo. Mayroon ka lang altar, magdasal ka. Pumasok ka ng simbahan na walang misa, mas mabuti pa yan. Ikaw mag-isa. Concentrate lang, pumikit ka. Nandyan yung blessing. Kasi pag dumilat yung mata mo, marami kang nagkita. Yung tenga mo, maraming bulong. Left and right yan. Mayroong masama, mayroong mabuti. Left and right. Sino yung masama? Ang sa kaliwa, bulong, huwag mong gawin. Ang isa, gawin mo. Nasa gitna ka ngayon. So, pikit ka kung magdasal ka. Yun ang ginagawa ko. Kahit anong, yung sa Bisaya, BIBI, yung ano ba? Anong si Tagalog sa BIBI? Yung pag-anuhan ka ba na parang binubuli ka. Usigin. Oo, usig-usigin ka, ganyan ka. Babaya mo, pasok sa tenga, labas sa tenga. Basta ang ano mo lang, kung ano ang sequence, yung order ng unit, sunod ka. Ngayon, tingnan mo naman yung utos. Kung utos masama, bakit mo sundin? Kailangan mag-reason ka rin. Kasi mayroon din na sabi, oh, kunin mo yan, patayin mo yan. Eh, patayin mo ba na walang kalaban-laban? Huwag mong gawin. I-suggest mo, bakit siya patayin nga walang kalaban yan? Ganon. Hindi yung sunod-sunuran ka na mali ang utos. Huwag kayong sumunod. I-suggest mo, sir, bakit ganito? O, sergeant, bakit ganito? Siyempre, kailangan adjust mo. Kasi kung magkakaso, pinatay mo nga, kaso ang bagsak. Damay-damay lahat. Kasi may human right. Kaya nga yung sundalo, alanganin, tumira sa kalaban. Dahil pag ang sundalo namatay, naging experience yan. Maraming sundalo namatay, walang right. Pero ang kalaban na mayroong armas na kuha, habulin ng human right. Kaya maraming human wrong. Maraming nagka-discharge dahil sa human rights na yan. Sino nagpakulo na yan? Kung maasahin ka sa Christian community, sa MP area, pag nakapatay ka, usigin ka, siyan, civilian, hindi kalaban. Pero may nakuha kang armas, human rights ka. Pero kung ang sundalo mapatay doon sa engagement, walang human right. Yan ang katotohanan. All right. So, yan ang yung mga kabataan na mag-ambisyon na magsilbi sa bayan bilang isang kawal, dapat pag-isipan anong klaseng utos kung nakapasok na kayo. Pag nakapasok na kayo dun sa pangarap nyo, maging sundalo, kahit maging officer ka man, o ma-PMR ka, o reserve officer, kailangan, pag na-official ka, from civilian to officer, makinig ka rin sa suggestion sa subordinate mo. Hindi yun na naging experience ko na ibang officer nung puro mura lang. Puro puta ang marinig mo. Bugbog sarado ka pa. Yung mga sadista nung 1970s na mga officer. Sabi ba, bakit ka doon? Oh, mamamatay ka lang naman eh. Akit ka. Doon sa Mount Tumatangis. May officer na nagsabi sa akin yan. Umakit ka. Nandiyan ka laban. Pero siya nasa baba. Hindi ko na i-mention yung sino yung pangalan na yun. Premier yun. Kaya, iba-iba ang ugali sa junior officer at saka mga senior
enlisted men, mga KNCOs. Iba-iba ang pagdala sa tao. So, ikaw, kung bago ka lang, mag-isip ka. Timbang-timbangin mo. Kung mayroon kang hindi na gustuhan yung pagdala, i-suggest mo lang. Huwag yung awayin. Huwag mong parang galit ka. Sabi mo, Sergeant, hindi pwede naman Sergeant, ganito, ganyan. Kasi yung iba kasi mga KNCOs, kung anong problema ng mga member, hindi makadesisyon. Yung first sergeant naman, yung platoon sergeant, kasi truth channel, no? From team leader. Ang team leader, mayroong personnel. Yung tawa niya. Yung mag-suggest yung member, Sergeant, may problema. So, paano masolve ang problema? Siyempre, yung team leader, pupunta doon sa platoon sergeant. Yung platoon sergeant naman, mag-endorse doon sa first sergeant. Pagdating sa first sergeant, hindi makadesisyon. Mayroong mga first sergeant na walang command and decision. Yung ibig sabihin, hindi makatulong, makasarili. Dahil takot sa CO. Yung company commander, takot. Ngayon, may nangyari yan, may nag-ano sa akin, anong gagawin? Na isang sundalo dan sa 4th Division. Sabi ko, pumunta ka para hindi ka maahon, punta mo yung company commander. Kasi yung kapatid niya, pinatay. Sundalo ha, yung kapatid niya, pinatay. So, identify yung killer. So, sabi ko, punta mo yung company commander. Yung first sergeant mo, una. Siya, hindi, walang pakialam ng first sergeant. Ibig sabihin, hugas kamay siya. Kung ano maging problema. Ano ka, member. Anong team leader mo, corporal. Ngayon, kinausap mo, may problema ka. Kinausap, hindi makadesisyon, punta ka sa platoon sergeant. Pag hindi makadesisyon platoon sergeant, first sergeant. Kasi yung first sergeant, nanay yan. Tatay yung company commander. Pag hindi makadesisyon nito, na makatulong, kasi pang pumunta ka ng first sergeant, yung first sergeant, yung magsabi sa company commander, may problema yung tao natin, sir. Kasi dumaan din ako ng ganyan. Then, pag hindi kaya ng company commander, dahil ayaw maghugas kamay, punta ka sa battalion commander, sa mga staff, na ganyan ang problema, malaking problema. Lalo na may kapatid kang kinatay. Identify yung kinatay. Ganon situation ngayon. Kasi, ang situation ngayon, pag sa Christian community, mga MPS area, pag nakapatay ka, may armado dyan, baliktarin ka, human right. Yan, alanganin tayo mga sundalo, alanganin tayo tumira. Mismo nga mag-operate tayo din sa parte sa Agusan, parte sa Bukidnon, karoon ng operasyon dyan. Naging alanganin kasi may mga leftist, mga, alam nyo na, nasa gobyerno rin. So, yung mensahe ko lang, mga kabataan na may ambisyon na pumasok sa military, kailangan pag-isipan nyo ng mabuti kung yun ang ambisyon nyo, ipagpatuloy nyo para sa bayan, na makatulong kayo sa bayan. Pangalawa, ang una pala, dasal, magtiwala sa sarili, magtiwala sa Diyos. Pangalawa, gampanan ang dapat gampanan yung tama. Kung mayroong utos na sa pakiramdam mo, iba, ay mag-isip ka. Isa-suggest mo sa officer o KNCOs na bakit gawin natin. Kasi maraming sundalo, napasok sa sundalo, ang iba dyan, galing sa kabila.